So, kanina you were mentioning na meron pa kayong mga ibang pinitch na Japanese songs. Ganyan, na itatranslate sa Japanese aside from KNT. Kung kayo ba yung papipiliin, ano yung personal pick nyo na among your songs na sa tingin nyo, yun talaga yung vision or yun yung magandang i-translate and i-introduce sa Japan? Actually ako, personal favorite ko talaga yung KNT the moment na nirelease siya. So sobrang natuwa ako na KNT yung pinili. And wala, nabibigyan kasi ng light yung KNT na matagal ko ng New Year na sabi ko, besi sikat din yung KNT. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya yun simula pa nung nirelease namin. So hopefully this time talaga, ng KNT, ng KNT number 1. Aside from KNT, as in, favorite ko talaga namin yung KNT. As in, nire-request lagi namin siya na last song siya kasi pang party po talaga siya sa mga set list namin. And, ayun. Aside from KNT, isa sa mga songs na, pwede ko sabihin? Isa sa mga songs na pinitch din namin, na translate din in Japanese, is Pelikula, yung latest single po namin. Nung narinig ko po siya natin translate sa Japanese, sabi ko, meron din siya, maganda rin yung flow, maganda rin yung approach niya when it is translated to Japanese. And parang mas naging romantic siya pakinggan nung pinakinggan ko siya in Japanese. And excited ako, baka in the future, isunod namin siya na single. Ganun. Okay lang kasi yung kinanta namin ng concert, yung malayo Malayo na. Malayo pa, pero malayo na. Hindi pa kasi siya release, pero it's a song na I'm looking forward na ma-translate din namin sa Japanese kasi I feel like na ma-appreciate siya ng Japanese market din since maraming ganong songs in J-pop na dinalove talaga ng Japanese audience din. And not just the Japanese audience, but yung global audience din. Anong title? Malayo pa pero malayo. Lakas. Malayo pa pero malayo na. Yeah. Strict siya. Ako gusto ko parang marinig. Curious naman ako sa SSI. Yung Sobrang init. init. Parang wala kasi very sexy siya, 'di ba? So parang ano kaya magiging reaction, 'di ba, kapag naging siya Japanese. Enzo. Yun din, actually, in mind ko is sobrang init, SSI din. Kasi since may KNT na may mellow na, may malayo pa pero malayo na, what if try natin naman yung sexy genre? So, ayun. Tsaka sandal. Outside itong mga goal nyo sa shows and concerts, ganyan, meron ba kayo as a group na parang dream puntahan or i-try or something like that sa Japan? Ako po, gusto ko silang dalhin sa... Kala ko galing na doon eh. Gusto ko po silang parang makasama sa Tokyo Disneyland. Kasi isa po talaga yun sa goal kong puntahan. Eto ayaw nito eh. Kasi iba po yung mga amats niya eh. Gusto niya eh. Iba amats nito eh. Pero pipilitin kita, wala kang magagawa. Kasi parang healing child, inner childhood yung pagpunta sa Tokyo Disneyland. So, i-heal naman natin yung inner child mo. Bakit ayaw ni Sam? Iba po kasi amats niya, gusto niya yung mga mga View, mga mountain. mga peaceful. Ako gusto ko sa Shibuya Crossing, picture ako. Tawid ako. Tapos bibidyoan ako ni Sam. Post ka ngayon sa akin. Tapos babanggain ka ng mga taong tumatawid. Huwag naman sana. Ako naman po siguro sa Mount Fuji. Akyat kami, ganun, hiking. Tapos TikTok. TikTok ako. Rain. Cherry Blossom. Cherry Blossom. Yung season. Sama po kayo. Ako nakapunta akong Osaka way back 2018 yata. Yeah. Tapos mag-isa lang ako, mahilig ko sa mag-travel mag-isa. Tapos yung time na yun, nagka-collect kasi ako ng Godzilla figures, ganun. So mag-isa ako, parang lonely ako that time. So nung time na nandun ako, sabi ko, sana pagbalik ko dito sa Osaka, may kasama na ako. So looking forward na makasama ko yung brothers ko sa Osaka. Tsaka si Godzilla. Si Godzilla din. Okay, last na lang. How soon? May hint na ba? How soon before makita namin kayo
to take your first stage sa Japan? As soon as possible. This year, basta this year po. Yes. Goal po namin makapunta this year and mag-share po ng music this year. Vermont? Pwede, di ko alam. Okay, Abangan. thank you. Thank you po. Hi, Kevin from Manila Concert Scene. Hi. What do you hope this partnership means for the future of other Filipino artists hoping to break into Japan? Itong partnership na po to is isa siya sa mga parang gusto namin maging parang inspiration din ng ibang mga upcoming artists and P-pop acts na walang imposibleng mangyari. Na if you just believe in yourself and believe in your music, sa craft mo, maraming pwedeng tao na suportahan ka at pwedeng i-push ka pa sa iba pang mga bagay na hindi mo pa nararating. And yun, siguro yung pagpunta namin sa Japan, gusto rin namin na i-represent yung mga Filipinos. Yung kung gaano kagaling yung mga Pinoy sa larangan ng musika, sa larangan ng sining. And yun, gusto namin i-share yung storya din ng mga Pinoy when it comes to our music and our art. And syempre gusto ko lang din i-encourage lahat ng P-pop or magpo-perform na hindi nyo alam kung sino yung nanonood sa inyo. Kahit na konti pa yan, madami yan, you should be all out 100%. Kasi kami, nung Skydome, hindi naman namin alam na may team ng Japan na nagsascout. So, nakasanayan kasi namin na kahit na konti yung tao, may na-experience pa nga kami na nagtatayuan yung tao habang nagpo-perform kami. Nasanay lang talaga kami. Ang tinuturo sa amin ng Cornerstone na all out palagi kahit na gaano kadami. Kumbaga magbigayan lang kayo ng energy, ganun. Kasi you never know. Kita kami ng isang team na sobrang halaga. And umabot kami sa ganito at pupunta kami sa Japan just because nag-all out kami sa lahat ng performance. Yeah, kahit isa pa yung nanonood kasi kumbaga nag-effort siya na pumunta dun sa ganap niya. So parang, di ba, parang kahiyaan na lang kung ano, di ba? So parang bibigyan mo talaga yung best mo kahit isa pa yung nanonood. Yes, and with that, I think hindi namin to ito-take for granted. And we surely are gonna go back to our core and finish what we started. And laging, pag may doubts kami, lagi namin iisipin kung ano ba tong sinimulan namin at bakit namin ginagawa ito. Alright, thank you and congrats again. Thank you po! Thank you po! Nasa Tabares pang pelikula Mina. 2026 has been your biggest year so far, no? From TV appearance, as an actor, as concert, for solo concert, and other na provincial pa. So, can you share lang isa-isa highlights ng 2026 niyo na favorite niyo? Ako po, pinaka-favorite ko siguro so far is yung dalawang concerts po namin. Yung sa Skydome na sold out, tsaka sa New Frontier Theater na kahit short span lang po yung months niya in between. Na-push po namin siya and ginawa po namin yung best namin na ipakita and makasama yung mga Vixies namin sa celebration na yun. Kasi hindi lang siya basta concert. We did that to celebrate our 5 years na rin as P-pop acts, as artists din. And yung journey po namin together with our Vixies. So isa po yan sa talagang tinatreasure ko. And core memory po namin yung mga concerts po na yun. Actually, same. Yung dalawang concert na yan kasi it's very special to us. With the pressure, with the things that we have prepared for that concert and to be excellent. And of course, gusto ko din dadagdag sa highlights ko yung mga local out of town namin, sa Bacolod, Gen Z Live, and we're looking forward din sa Cebu with our brother and sister group, Aja and G22. So, ayun, actually madami pa kaming inaabangan and yeah, and kasama kayo doon. So, I hope sabay-sabay tayo na i-look forward kung ano yung mga ganapan ng vision. Yung sa Gen Z Live, nakasama rin po namin yung Cup of Joe. And yes, tsaka ngayon po, this coming weekend, mga kasama naman po namin yung G22, tsaka yung brother group po naming Aja. So,
ayun, isa rin po yun sa tinitreasure talaga naming moments kasi nakakapag-collaborate and nakakapag-share kami ng stage with other P-pop and OPM acts. And mas napapa-widen pa namin yung reach ng music namin na nakaka-proud din. And nakikita kasi namin na kahit hindi kami yung pinunta ng mga tao, kunwari sa Cup of Joe, may mga Cup of Joe fans po na nakikita namin na biglang nagiging fans din po namin. So, ayun, nakaka-proud lang siya. Ako bukod naman sa mga concerts, mga ganaps namin, ang pinaka tumatak talaga sa akin nung nalaman ko na mag-Japan kami. Tapos, narinig ko yung demo song. Tapos pinarinig ko sa mom ko kasi grabe talaga yung reaction niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Ako, very emotional ako pag nakikita ko yung mom ko na sobrang saya. Kaya yun yung never kong makakalimutan kasi simula nung pinarinig ko sa mom ko na eto na yung song namin, no? Tapos talon siya ng talon, yes, makakabalik na ako sa Japan. Tapos wala, hindi ko lang siya kayang kalimutan yung pinaka-moment na yun. So highlight ko talaga. Isa sa mga highlight ko is yung release ng latest album namin, Pasakali. Kasi lahat ng songs doon, sobrang proud kami. Sobrang nag-enjoy kaming buuin yun and then gumawa ng mga choreography, concepts, and sa pag-produce nila with that album. So feeling ko, yung Pasakali is, it helped yung mga event namin to be possible, lalo na sa mga concert namin. And sobrang tutuwa lang kami. So hopefully, mas marami pang taon maka-stream ng album namin Pasakali. Ito meron siya. Ano Ano sa'yo? Ito na nga, boys. Hindi, actually, yung concert din talaga ako. Pero may gusto pa ako i-assign din sa concert. Yung Born to Shine namin. Yung nag-act kami na di ba kami nakasama ng You. So parang sobrang sobrang happy kami noon kasi first din po namin na acting yun na as a group. So parang looking forward din na sana soon, di ba, magkaroon din kami ng kami. Thank you. Alright, thank you so much. So that wraps up our